Mga idol at kabayan, Department of Foreign Affairs may babala sa Chinese Ambassador sa Pilipinas dahil sa hindi paggalang ng Chinese Ambassador sa mga pahayag ni Secretary Lorenzana. Department of Foreign Affairs Teddy Boy Locsin Jr. mayroong strong words na binitawan sa opisyal na statement ng Department of Foreign Affairs. Ipinaalala ng kalihim sa Chinese Ambassador sa Pilipinas na panauhin lang kayo dito ng Pilipinas. Dapat sa lahat ng oras ay sundin ang mga protokol at igalang ang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Yan ang dapat. Huwag tayong papayag na dayuhang bansa ang mas matapang at may kontrol sa sarili nating bansa. Yan ang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ang patuloy na pagkakaroon ng mga Chinese maritime militias sa lugar na nasasakupan ng Pilipinas ay ipinapahiwatig ng China ang kanilang hangarin na higit pang sakupin ang iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Ito ay ayon sa pahayag ni Secretary Lorenzana, Ministro ng Depensa ng Pilipinas. Noong Sabado, sinabi ni Secretary Lorenzana na siya ay hindi tanga na maniwala sa paliwanag ng Chinese Ambassador na ang mga barko ay mga bangkang pangingisda lamang na sumilong sa bahura dahil sa masamang panahon, tulad ng ipinaliwanag ng Embahada ng China sa Pilipinas. Maayos ang panahon at walang dahilan para manatili sila sa bahura. Umalis kayo dyan, dagdag pa ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas. Ang sagutan ni Defense Secretary Lorenzana at ng Chinese Ambassador ay mistulang naging isang virtual verbal battle. Isa sa nakakairita mga idol at kabayan, imbis na igalang ng Chinese Ambassador ang mga pahayag ni Secretary Lorenzana, mas lalo pa nitong pinapainit ang issue ng tinawag nito na New Jehao sa wikang in-check ang Julian Felipe Reef. Mas lalo pang uminit ang isyong ito dahil sa pinapanatili ng Chinese Ambassador ang pag-angkin na ang bahura ay bahagi daw ng Nasia Islands ng China at isang tradisyonal daw na lugar ng pangingisdaan ng mga in-check sa marami ng taon. Ang Nasia ay bilang tawag ng China sa arkipelago ng Spratlys na binubuo ng mga bahura at isla. Dagdag pa ng Embahada ng China na ang mga opisyal ng Pilipinas ay gumawa ng nakabubuting pagsisikap at maiwasan ang anumang hindi professional na pahayag na maaaring magdulot ng di makatwirang emosyon. Sa kanyang pahayag noong Linggo, inakusahan ni Secretary Lorenzana ang Embahada ng China sa Pilipinas sa ganap na pagwawalang bahala sa mga international na batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, na ayon sa kalihim na nagsasabing nakakagulat ang pag-uugali na ito. Bilang tugon sa mga pag-aangkin ng China sa bahura, sinabi niya na ang claims ng Pilipinas, and I quote, stand on a solid ground while China's do not, unquote. Noong 2016, nagpa siya ang International na Arbitral Tribunal na mawalan ng bisa ang pag-angkin ng Beijing sa South China Sea at pinanigan ang soberanya ng Pilipinas sa eksklusibong economic zone nito, kasama na ang mga bahura kung saan nagtayo ang mga Chino ng artificial na isla na ginawang mga military outpost bilang pagpapakita na tinatanggihan ng China ang desisyong ito. Sinabi ni Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr., and I quote, China can say what it wants. Philippines will do what it must to keep what's hers by right, unquote. Kakabalik lang ni Secretary Locsin mula sa isang biyahe sa China para makipag-usap sa Chinese Foreign Minister na si Wang Yi, pero wala pang mga pahayag tungkol sa kanyang pagbisita sa China. Ipinaalala ni Secretary Lorenzana sa China ang mga obligasyon nito sa ilalim ng deklarasyon tungkol sa pag-uugali ng mga partido sa South China Sea o West Philippine Sea na pigilin ang pagsasagawa ng mga aktibidad na nakagagambala sa panrehiyon at international na kapayapaan at seguridad. Nilagdaan ng China at ng 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations ang deklarasyon at nangako na gagana ang isang mas umiiral na Code of Conduct. Sinabi ni Surigao del Sur Representative Robert Ace Barbers noong Linggo na ang teritoryo ng Pilipinas ay hindi ipinagbibili at walang katumbas ng anuman dahil sa mga pagbibigay ng China ng mga bakunang COVID-19 sa bansa. Hindi ibinibigay ang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas kapalit ng mga bakuna. Sinabi niya sa isang pahayag, nagbigay ang China ng halos 1 milyong shot ng bakuna ng COVID-19 na ginawa ng China ng kumpanyang Sinovac Biotech, pero naninindigan si Pangulong Rodrigo Duterte sa matibay na pahayag na sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na inutos ang agarang pag-alis ng natitirang 44
na Chinese vessel mula sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Sinabi ng Malacanang nitong Lunes. Sinabi ni Secretary Lorenzana noong Sabado sa natitirang 44 na barko ng Chino na umalis sapagkat wala na silang dahilan upang sumilong doon dahil mabuti naman ang panahon. Imbis na sumunod sa utos at panawagan ng Department of National Defense, tumugon at tinawag ng Embahada ng China sa Maynila ang pahayag ni Secretary Lorenzana na inay-quote, unprofessional, unquote, at iginiit ang paghahabol ng China sa mga features na nasa loob ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Naninindigan ang Pangulong Duterte sa mga pahayag ng ating kalihim ng depensa, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa isang pakikipanayam sa CNN Philippines. Hindi po nagbabago ang posisyon ng ating presidente. Ito po yung kanyang nabanggit na salita sa UN General Assembly. Hindi po natin isasakripisyo, hindi natin ipamimigay ang ating national territory, ang ating mga exclusive economic zone. Tama si Kalihim Lorenzana sa pagpapahiwatig na isinasaalang-alang natin ang lugar na iyon bilang bahagi din ng teritoryo ng Pilipinas at eksklusibong economic zone. Dagdag ni Secretary Roque. Iginit din ni Secretary Panelo, Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Duterte, na ang soberanya ng bansa ay quote, non-negotiable, unquote, sa kabila ng pinabuting ugnayan ng Pilipinas at China. Dagdag pa ni Secretary Panelo, gawin natin itong maging malinaw sa lahat ng mga bansa sa mundo na protektado ang kanilang sariling mga soberanya. Tulad nyo, mabangis kaming nagpoprotekta sa aming soberanya. Maaari tayong makipag-ayos sa mga bagay na may pag-alala at pakinabang sa kapwa. Ngunit huwag tayong magkamali tungkol dito. Ang ating soberanya ay hindi maaring ipagbibili. Ang Department of Foreign Affairs ay nagpahayag ng malakas na suporta sa kahilingan ng Department of National Defense para sa natitirang pag-atras ng mga barkong Chino mula sa Julian Felipe Reef. Sa pahayag na inilabas kahapon ng Department of Foreign Affairs, malakas na kinundina ng DFA ang pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy hinggil sa pahayag ng Secretary of National Defense na si Delphine Lorenzana noong 3 ng Abril na nanawagan sa mga barkong Chino na iwanan ang Julian Felipe Reef. Mariing tinuligsa ng Department of Foreign Affairs ang Embahada ng China sa Pilipinas sa pagtatangkang pagtatalo o questionin ang kalihim ng depensa, isang cabinet officials ng Republika ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pahayag na unprofessional. Hindi napigilan ng Department of Foreign Affairs at binitawan nito ang malakas na pahayag, isang official statement na ang mga opisyal ng Embahada ng China ay pinapaalahanan na sila ay mga panauhin ng pamahalaang Pilipinas at dahil dito, ang mga panauhin ay dapat na sa lahat ng oras ay sundin ang protocol at igalang ang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang pahayag ng Embahada ng China na naglalaman ng mga lantarang kamalian. Una, tulad ng sinasabing masamang kondisyon ng panahon kaya sumilong ang mga Chinese vessel sa Julian Felipe Reef. Pangalawa, ang pagtangging hindi umano pagkakaroon ng mga maritime militia vessel sa lugar. Pangatlo, at malinaw na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Tinanggihan din ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng China na ang Julian Felipe Reef at ang katubigan nito ay kanilang traditional na lugar ng pangingisdaan dahil ayon sa 2016 Arbitration Award sa South China Sea, ipinawalang bisa nito ang tradisyonal na pag-aangkin ng China. Sinabi din ng Department of Foreign Affairs na ang July 12, 2016 award sa South China Sea Arbitration ay final na desisyon sa issue ng makasaysayang karapatan at maritime rights sa South China Sea. Ang patuloy na pag-deploy, patuloy na pagkakaroon at mga aktibidad ng mga sasakyang dagat ng Chino sa West Philippine Sea at ang pagpapaubaya ng China dito ay malinaw na lumalabag sa soberanya ng Pilipinas, mga karapatan sa soberanya at jurisdiksyon. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.